Mga boss, ang problema hindi pwedeng magpalipad ng eroplano, baka atakihin by mistake. Hindi rin naman pwede sa lupa, baka bombahin. Mukhang hindi alam ni PBBM mga boss kung anong gagawin sa mga OFW nating naipit sa bakbakan dyan sa Middle East mga boss, no? Dyan sa may Iran, Jordan, Abu Dhabi, UAE, so Israel mga boss. So marami tayong OFW. So maraming mga OFW na gusto nang umuwi sa ating bansang Pilipinas. In masa 1,400 ang estimated mga boss. Pero ito ang pahayag ni PBBM kanina sa kanilang emergency meeting mga boss. Ito, pakinggan natin. Problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga tumulong, yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng aeroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari. I'm sure nabalitaan ninyo lahat. Tatlong fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by accident, by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam mo pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have as in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Eto ngayon. So yun mga boss, para sad to say, para sa mga kababayan nating nandyan sa mga lugar na yan sa Middle East na naipit sa mga bakbakan, ang payo ni PBBM ay maghanap daw muna kayo ng mga place na doon kayo makapagtago ng safe dahil walang magagawa si PBBM sa ngayon dahil delikado daw magpadala ng eroplano at by land also. So, di niya alam kung anong gagawin ito mga boss. Di rin niya maisip kung paano. Hindi rin natulungan siya ng kanyang mga kabinete, mga boss, kung ano talagang sapat or pwedeng gawin para talagang may solusyon at mapauwi natin ang mga kababayan nating mga Pilipino na gustong-gusto nang umuwi at takot na sa bakbakan dyan sa Middle East. So wala namang alam si PBBM kung anong gagawin mga boss. Talagang ang hirap kay PBBM mag-isip siguro sa mga ganitong situation dahil parang first time niya na makamit or ma-achieve itong ganitong situation sa kanyang pagka-presidente. Nangyari na ito noon sa nakaraang administrasyon kay FPRRD at talagang ang bilis ng tugon niya na papadala sila ng mga planes papunta doon at talagang kakaiba kaysa kay PBBM diskarte ngayon. Kayo mga boss, anong masabi nyo tungkol sa problemang ito ni PBBM na hindi pwedeng maka-rescue ang ating bansang Pilipinas by air o by land dahil delikado daw na baka
bombahin. So magtago na lang ang ating mga OFW. Yan ang payo ni PBBM.